Mayroong isang partikular na kalamigan na pumupunta sa dibdib mo kapag napagtanto mong tunay kang nag-iisa. Titingnan mo ang silid, ang iyong mga katrabaho, ang iyong pamilya, ang iyong mga tinatawag na kaibigan at makikita mo ang pagbabago. Ang mga ngiti ay hindi na umaabot sa kanilang mga mata. Ang mga usapan ay tumitigil kapag pumasok ka. Nagbago na ang enerhiya. Hindi ka na isa sa kanila. Ikaw na ang target. Karamihan sa mga tao ay bumabagsak dito. Ang tao ay likas na naghahanap ng tribo para sa kasunduan, para sa kaligtasan sa bilang. Kapag lumaban na ang grupo, ang instinct ay magpanik, mga tuwiran, magpaliwanag ng sarili at bumalik sa init ng grupo. Huwag gawin yon. Kung nararamdaman mo ngayon ang presyon ng mundo laban sa iyo, hindi ito pagkakamali. Ito ay pagtatapos ng isang kabanata. Na-trigger mo ang galit ng mga taong kontento sa pagiging mahina. Naging banta ka na, ibig sabihin, tunay ka nang gumagawa ng isang bagay. Si Niccolò Machiavelli, ang taong sumulat ng manual ng kapangyarihan, ay sumulat nito sa impyerno. Hindi siya nakaupo sa isang palasyo. Siya ay ipinatapon. Inalis ang kanyang titulo, inakusahan ng sabwatan, itinapon sa dungeon at pinahirapan. Ang kanyang mga kamay ay nakatali sa likod, itinaas sa pamamagitan ng lubid at ibinaba hanggang sa maalis ang kanyang mga balikat. Lahat ay laban sa kanya, ang estado, ang simbahan, ang pamilyang Medici, ang kanyang mga dating kakampi. Hindi siya nagmakaawa, hindi siya naghingi ng tawad. Umuwi siya, pinunasan ng dugo, umupo sa kanyang mesa at isinulat ang The Prince. Ginawa niyang pundasyon ng kanyang imperyo ang pagpapatalsik sa kanya. Isang imperyo na nalampasan ng bawat tao na nagpahirap sa kanya. Gusto mong malaman kung paano manalo kapag imposible ang mga pagkakataon. Gusto mong malaman kung paano baligtarin ang dinamika upang ang kanilang pagkamuhi ay magsilbing gasolina sa iyong pag-akyat. Ipapakita ko sa iyo. Ngunit kailangan mong handang pakawalan ang pangangailangan na mahal ka ng lahat. Ang kapangyarihan ay hindi isang kompetisyon ng popularidad. Ito ay parang batas ng kalikasan. At ngayon, gagamitin natin ang bigat ng mundo para durugin ang iyong mga kaaway at itayo ang iyong trono. Una, kailangan mong maunawaan ang mekanika ng iyong sitwasyon. Hindi ka inaatake dahil mahina ka. Inaatake ka dahil nilabag mo ang hindi nasusulat na kontrata ng grupo. Isinulat ni Machiavelli sa The Prince, walang mas mahirap na hawakan, mas mapanganib na pamunuan, o mas hindi tiyak ang tagumpay kaysa sa pamumuno sa pagpapakilala ng isang bagong kaayusan ng mga bagay. Kapag nagsimula kang mag-improve, kapag nagsimula kang ayusin ang iyong pananalapi, ang iyong katawan, ang iyong isipan, hawak mo ang isang salamin sa harap ng mga taong nakapaligid sa iyo. Ang pag-unlad mo ay paalala ng kanilang pagkatigil. Ang iyong disiplina ay insulto sa kanilang katamaran. Hindi nila ikaw ang kinakamuhi. Kinakamuhi nila ang liwanag na ibinubunyag mo sa kanilang kabiguan. Ito ang mentalidad ng crab bucket. Kung ang isang alimango ay sumusubok na umakyat palabas, ang iba ay hindi sumasigaw ng papuri. Hinihila nila ang mga binti nito pababa. Kung magpatuloy pa ito, sinisira nila ang kanyang shell. Ikaw ang umaakyat na alimango. Ang pagkakamali mo ay ang pag-argumento sa mga alimango. Sinusubukan mong ipaliwanag ang iyong bisyon. Sinusubukan mong ipakita kung bakit ka nagbabago. Iniisip mo na kung naiintindihan lang nila, susuportahan ka nila. Tigilan mo yan. Naiintindihan nila ng perpekto. Kaya nga sila laban sa iyo. Para manalo, kailangan mong itigil ang pagtingin sa kanilang pagtutol bilang isang trahedya. Tingnan ito bilang isang palatandaan. Kung pumupunta ka sa maling direksyon, magiging komportable sila sa iyo. Ang katotohanan na nayayalog sila ay ang iyong kumpirmasyon. Nasa tamang landas ka. Ang tensyong nararamdaman mo ay kabayaran ng pag-unlad. Tanggapin ang katotohanan ito. Hindi mo sila madadala sa iyo. Ang kawan ay gumagalaw sa bilis ng pinakamabagal na miyembro. Ang mandaragit ay gumagalaw sa bilis ng kanyang gutom. Kailangan mong pumili kung alin ka,
Kapag lumaban ang mundo sa iyo, ang instinct mo ay gumawa ng ingay, ipagtanggol ang iyong pangalan, ituwid ang record. Ito ay isang bitag. Kapag nag-argue ka sa isang mob, bine-validate mo ang kanilang kapangyarihan. Ipinapakita mo sa kanila na ang kanilang opinyon ay may kakayahang guluhin ang iyong panloob na estado. Nauubos lang ang enerhiya mo sa wala. Nagbibigay ng ibang diskarte si Machiavelli. Nang itaboy siya ng mga Medici mula sa Florence, hindi siya nakatayo sa plaza na sumisigaw tungkol sa katarungan. Nawala siya. Umurong siya sa kanyang bukid sa Sant'Andrea. Tumahimik siya. Ito ang estratehiya ng kawalan. Kapag lahat ay laban sa iyo, kailangan mong alisin ang target. Maging isang multo. Bawiin ang iyong presensya, ang iyong boses, at ang iyong enerhiya. Nagagawa nito ang dalawang bagay. Una, pinapatay nito ang apoy. Ang tsismis, pagkamuhi at pagtutol ay nangangailangan ng gasolina. Kailangan nila ang iyong reaksyon. Kailangan nila ang iyong drama. Kapag wala kang ibinibigay sa kanila, ganap na malamig na katahimikan, wala silang masusunog. Naglalaban-laban sila sa isa't isa. Pangalawa, lumilika ito ng mito. Habang tahimik ka, hindi ka nagpapahinga. Nagtatrabaho ka, nagtatayo ka, ngunit ginagawa mo ito sa dilim. Isipin ang psikolohikal na takot na idudulot mo sa isang kaaway na umaatake sa iyo at walang natanggap na tugon. Walang galit, walang kalungkutan, walang rebuttal. Isang malamig na tingin at pagkatapos ay kawalan. Magsisimula silang magtaka. Ano ang alam niya? Bakit hindi siya natatakot? Ano ang pinaplano niya? Ang paranoia ay lilipat mula sa iyo patungo sa kanila. Gamitin ang panahon ng paghihiwalay na ito. Ang kawalan ay hindi walang laman na espasyo. Ito ay isang lugar ng pagbabago. Kapag nag-iisa ka, walang mga kakampi, napipilitan kang tumayo sa sarili mong paa. Humihinto kang maghanap ng pagpapatunay dahil wala nang magbibigay nito sa iyo. Natututo kang magkuha ng kapangyarihan mula sa iyong sarili. Tingnan si 50 Cent. Nang i-blacklist siya ng industriya ng musika, nang barilin siya ng 9 na beses, nang tumanggi ang bawat label na mag-sign sa kanya, hindi siya nagreklamo. Umurong siya sa basement. Nag-record siya ng mga mixtape. Binaha niya ang mga kalsada ng produkto, hindi mga pangako. Nagtatag siya ng hukbo ng mga tagahanga bago pa man malaman ng industriya na siya ay bumalik. Sa oras na napagtanto nila na siya ay isang banta, isa na siyang hari. Kung inihiwalay ka nila, mas mabuti. Inihiwalay ka nila kasama ang iyong potensyal. Huwag lumabas hanggang hindi ka naging isang halimaw. Magkakaroon ng mga oras na hindi mo maaring mawala. Nakulong ka sa opisina kasama ang mga taong nagtatangkang palayasin ka. Nakatira ka sa bahay kasama ang pamilyang nagagalit sa iyo. Nasa teritoryo ka ng kaaway. Dito, kailangan mong gamitin ang pinakamapanganib na aralin ni Machiavelli. Itago ang iyong mga intensyon. Sa Discourses, ikinukwento ni Machiavelli ang kwento ni Lucius Brutus. Ang haring si Tarquinius Superbus ay pinatay ang ama at kapatid ni Brutus. Si Brutus ang susunod. Lahat ay laban sa kanya. Wala siyang kapangyarihan. Kung lumaban siya, mamatay siya. Kung tumakas siya, hahanapin siya. Kaya nagpanggap na hangal si Brutus. Kumilos siya ng mabagal, sunod-sunuran at walang panganib. Pinabayaan niyang lokohin siya ng hari. Pinabayaan niyang tawanan siya ng korte. Nagpababa siya ng labis na naging invisible na siya. Hindi na siya isang banta. Siya ay isang alagang hayop. Ngunit sa likod ng maskara ng hangal, nagmamasid si Brutus. Minamasid niya ang mga kahinaan ng hari. Naghihintay siya sa eksaktong sandali ng kawalang tatag. At nang ginahasa ng hari si Lucretia at umabot sa kasukdulan ang galit ng publiko, ibinaba ni Brutus ang maskara, humawak ng espada at pinamunuan ang revolusyon na nagpabagsak sa monarkiya at nagtatag ng Roman Republic. Nanalo siya dahil handa siyang magmukhang talo. Tinatawag ito ni Robert Greene na Batas 38,
Mag-isip kung ano ang gusto mo, ngunit kumilos tulad ng iba. Kapag lahat ay laban sa iyo, huwag ipakita ang iyong ambisyon. Ito ay isang target. Magbalat kayo sa karaniwan. Kung ang iyong boss ay nagagalit sa iyo, huwag pa siyang lampasan. Sumang-ayon sa kanya. Purihin siya. Hayaan siyang maramdamang ligtas. Kung niloloko ng iyong pamilya ang iyong negosyo, sabihin mo sa kanila, "Oo, tama kayo. Libangan lang ito. Hindi naman ako umaasang malaki." Ibababa ang kanilang bantay. Itatago nila ang kanilang mga patalim dahil iniisip nilang natalo ka na. Mayroong malalim na pagmamataas dito. Tinitingnan mo sila at iniisip, gumaganap ako ng papel para sa inyong kapakanan. At hindi mo nakikita ito. Hindi ito duwagan. Ito ay espionage. Ikaw ay isang espiya sa likod ng mga linya ng kaaway. Mangolekta ng impormasyon, mag-ipon ng mga mapagkukunan, at maghintay sa sandaling lumiko ang kanilang likod. Ang palaso ay hindi sumisigaw bago tumama. Hindi mo rin dapat. Ipinakilala ni Nassim Taleb, isang modernong pilosopo na nagpapalabas ng realismo ng Machiavelli, ang konsepto ng anti-fragility. May tatlong uri ng mga bagay sa mundo. Fragile, mga bagay na nasisira sa ilalim ng presyon tulad ng isang vaso ng salamin. Robust, mga bagay na nakakaligtas sa presyon tulad ng isang bato. Anti-fragile, mga bagay na lumalakas sa ilalim ng presyon tulad ng hydra, ang kalamnan ng tao, ang isip na marunong umangkop. Kapag lahat ay laban sa iyo, kailangan mong itigil ang pagiging matibay. Hindi sapat ang kaligtasan, kailangan mong maging anti-fragile. Paano? Gamitin mo ang kanilang mga atake bilang datos. Sa tuwing pinupuna ka nila, ipinapakita nila ang isang kahinaan sa iyong balute. Siya ay mapagmataas. Pagwawasto, kailangan kong itago ng mas mabuti ang aking pagmamalaki. Hindi niya alam ang ginagawa niya. Pagwawasto, kailangan kong dagdagan ang aking kakayahan sa lugar na X. Siya ay mahirap. Pagwawasto, kailangan kong tumuon ng ganap sa daloy ng pera. Ang iyong mga kaaway ay ang iyong pinakamahusay na auditor. Magsisinungaling ang mga kaibigan sa iyo para protektahan ang iyong damdamin. Sasabihin ng mga kaaway ang malupit na katotohanan dahil gusto kanilang saktan. Alisin ang sakit. Kunin ang datos. Isinulat ni Machiavelli na ang isang prinsipe ay dapat matutong maging isang lobo para makilala ang mga bitag at maging isang leon para takutin ang mga lobo. Tinuturuan ka ng iyong mga kaaway kung saan ang mga bitag. Bukod dito, ang pagiging napalibutan ay lumilika ng matinding psikolohikal na presyon. Pinipilit kang mag-evolve ng mas mabilis. Kung komportable ka, magiging tamad ka. Ang katotohanan na hinahabol ka nila ay nangangahulugang kailangan mong maging mas mabilis, mas matalino, at mas matalas kaysa sa kanila para makaligtas lamang. Pinipilit ka nilang maging elite. Pasalamatan mo sila. Ang paghihirap ang lumilika ng bayani. Ang oposisyon ay lumilika ng outlier. Tingnan ang kwento ng Apple. Nang tanggalin si Steve Jobs mula sa sarili niyang kumpanya, nang lumaban sa kanya ang board, ang mga mamumuhunan at ang industriya, hindi siya nagretiro. Nagtatag siya ng Next. Binili niya ang Pixar. Natuto siyang mamuno. Natuto siyang maging matyaga. Hindi siya nasira ng mga taon sa ilang. Ginawa nila siyang CEO na makakabalik at makakabuo ng isa sa pinakamahalagang kumpanya sa mundo. Kung nanatili siya sa Apple noong 1985, komportable at mapagmataas, mabibigo sana siya. Ang pagtataksil ang nagligtas sa kanya. Kapag tinanggihan ka ng tribo, napagtanto mo ang isang nakakatakot na katotohanan. Walang darating para iligtas ka. Sa mga pelikula, dumarating ang kaligtasan. Sa katotohanan, ikaw ang kaligtasan. Binabalaan tayo ni Machiavelli sa Kabanata 13 ng The Prince, laban sa paggamit ng mga auxiliary forces, mga bayad na mandirigma o makapangyarihang kakampi. Sinasabi niya, kung matatalo sila, natalo ka. Kung mananalo sila,
Ikaw ang kanilang bilanggo. Kung umaasa ka sa ibang tao para iligtas ka mula sa iyong mga kaaway, pinalitan mo lang ang isang Panginoon ng isa pa. Ang panahon ng paghihiwalay na ito ay ang iyong pagkakataon para makamit ang ganap na pag-asa sa sarili. Pinansyal na otonomiya. Kailangan mo ng pera na hindi umaasa sa isang boss na nagagalit sa iyo. Emosyonal na otonomiya. Kailangan mo ng kapayapaan na hindi umaasa sa isang partner na hindi ka nakakaunawa. Intelektual na otonomiya. Kailangan mo ng mga ideyang na-verify mo mismo, hindi na download mula sa grupo. Ito ang sovereign mindset. Kapag wala kang kailangan mula sa kanila, nawawala ang kanilang leverage. Isipin kung bakit ka nagmamalasakit na sila ay laban sa iyo. Ito ay dahil kailangan mo pa ng isang bagay. Kailangan mo ng kanilang pag-apruba, kanilang pera, kanilang access, kanilang pagmamahal. Tukuyin ang pangangailangan. Pagkatapos alamin kung paano ito ibigay sa iyong sarili o gawin nang wala ito. Sa sandaling matingnan mo ang mob at masabi mo, hindi ko kayo kailangan para mabuhay, nanalo ka na. Pinutol mo ang mga tali. Hindi ka na isang manika na sumasayaw sa kanilang hindi pagsang-ayon. Isa kang malayang tao. At ang isang malayang tao ang pinakamapanganib na bagay sa mundo para sa isang grupo ng mga alipin. Tinitingnan mo ang mga taong laban sa iyo at nakikita mo ang isang pader. Isang matibay, hindi malulusot na pader ng oposisyon. Isang nagkakaisang harap. Ito ay isang ilusyon. Alam ni Machiavelli na walang grupo ang tunay na nagkakaisa. Pinagsasama sila ng mga pansamantalang interes at ngayon ay isang karaniwang target. Ikaw. Sa sandaling alisin mo ang iyong sarili bilang target, sa pamamagitan ng katahimikan at kawalan na tinalakay natin, ang pandikit na nagtataglay sa kanila ay nagsisimulang matunaw. Kung wala ang karaniwang kaaway, lumalabas ang kanilang mga panloob na bitak. Ang trabaho mo ay hindi ang labanan ang pader. Ang trabaho mo ay hanapin ang maluwag na laryo. Sa The Prince, pinapayo ni Machiavelli na ang isang pinuno ay dapat panatilihing nahati ang kanyang mga kaaway. Kung nahaharap ka sa isang grupo, isang laso na departamente sa trabaho, isang marahas na pagtitipon ng pamilya, isang bilog ng mga frenemies, huwag atakihin ang grupo, i-isolate ang pinakamahina. May palaging isang tao sa mob na hindi gaanong nakatuon kaysa sa iba. Isa na pumapayag lamang dahil natatakot na sila ang matarget. Isa na lihim na nagsiselo sa leader ng mob. Hanapin ang taong yon. Lapitan sila ng palihim, hindi para lumaban, kundi para kausapin ng pribado. Alam ko na hindi nakakakuha ang iba, ngunit palagi akong naniniwala na iba ka. Ikaw lang ang tunay na nakakakita ng malaking larawan. Pakainin ng kanilang ego. Magtanim ng pagdududa tungkol sa iba. Narinig ko na pinag-uusapan ka ng leader ng grupo kahapon. Ipinagtanggol kita. Hindi mo kailangang magsinungaling. Kailangan mo lang i-highlight ang alitan na mayroon na. Kapag nag-turn ka ng isa, nasira mo ang consensus. Biglang ang mob ay hindi na lahat. Ilan na lang. At ang psikolohikang na pagbabagong yon ay winawasak ang kanilang momentum. Nagsisimula silang labanan ang isa't isa. Nagsisimula silang magtaka kung sino ang tapat. Ang paranoia ay pumasok. At habang abala sila sa pagtingin sa isa't isa, titigil silang tumingin sa iyo. Ganito mo winawasak ang isang hukbo nang hindi nagpapaputok. Nagpapakilala ka ng virus sa software. Ang paghihiganti ay natural na instinct ng tao. Kapag may nasaktan sa iyo, ang iyong biolohiya ay sumisigaw para sa retaliation. Gusto mong sumigaw. Gusto mong ilantad sila. Gusto mong saktan sila pabalik. Tigilin ang instinct na yon. Ito ay primitive. Ito ay magulo. At kadalasan ay nagbabalik ito sa iyo. Kung direktang inaatake mo sila, bibigyan mo sila ng kwento. Tingnan, siya ay baliw. Siya ay lason. Tama kami sa pag-exclude sa kanya. Pinapatunayan mo ang kanilang salaysay. Ang tanging paghihiganti na gumagana, ang tanging paghihiganti na papayagan ni Machiavelli, ay ganap na hindi maitatanggi na tagumpay.
Mayroong konsepto sa digmaan na tinatawag na ganap na kalamangan. Ibig sabihin nito ay pantataglay ng mga kakayahang sapat para mapagtanto ng kaaway ang walang kabuluhan ng pakikipaglaban. Kailangan mong bumuo ng buhay na napakataas ng lamang mo sa kanila, na ang kanilang opinyon sa iyo ay magiging isang biro. Isipin mo ito. Nagmamalasakit ba ang isang leon kung ang isang tupa ay may opinyon sa kanyang pamamaraan ng pangangaso? Hindi. Napakagaling ng agwat ng kapangyarihan. Ang layunin mo ay palawakin ang agwat. Habang nagsitsimi sila, nagsasanay ka. Habang umiinom sila sa parehong bar tuwing Biyernes na nagrereklamo tungkol sa parehong boss, nagtatayo ka ng side income. Habang tumatanda sila, mas fit ka. Ito ang estratehiya ng Count of Monte Cristo. Si Edmundo Dantes ay nabibilanggo, nalimutan at nabura. Hindi siya sumigaw. Gumugoy siya ng mga taon sa pag-aaral ng sarili niya, paghahanap ng kayamanan at muling pag-imbento ng kanyang sarili. Nang bumalik siya, hindi lamang niya natalo ang kanyang mga kaaway. Binili niya ang kanilang mga bangko. Binili niya ang kanilang mga lihim. Winasak niya ang kanilang mga buhay ng may ngiti. At hindi nila nalaman na siya ito hanggang sa katapusan. Kailangan mong maging tulad ni Monte Cristo. Hayaan silang magtaglay ng kanilang maliit na mga tagumpay na yon. Hayaan silang magtaglay ng office politics. Hayaan silang magtaglay ng maliliit na argumento. Naglalaro ka sa ibang laro. Naglalaro ka para sa dekada, hindi para sa araw. 6 na buwan ng malalim na focus ay maaring maglagay sa iyo ng 5 taon na nangungguna sa karaniwang tao. Isipin ang pagpapakita ng 1 taon mula ngayon. Bagong sasakyan, bagong physique, bagong mindset, bagong antas ng kita. At tinatrato sila ng may ganap na magalang na kawalan ng malasakit. Nakakasakit yon ng higit sa isang suntok sa muka dahil pinapatunayan nito na ang kanilang oposisyon ay hindi ka pinigilan. Hindi ka man lang pinabagal. Sa katunayan, hindi sila mahalaga. Mayroong isang huling psikolohikal na pagbabago na kailangan mong gawin. Kailangan mong itigil ang pagnanais na mas madali pa ito. Kailangan mong itigil ang pagnanais na maging mabait sila sa'yo. Kailangan mong matuto na mahalin ang pagkamuhi. Tinatawag ito ng mga pilosopo na amor fati, pagmamahal sa kapalaran. Hindi lamang pagtanggap sa nangyayari, kundi pagyakap dito bilang hilaw na materyal para sa iyong kadakilaan. Kung lahat ay laban sa'yo, ibig sabihin sinusubok ka ng sansinukob. Ito ay papuri. Hindi kinakamuhi ng piloto ang hangin na lumalaban sa eroplano sa panahon ng panaangat. Ginagamit niya ang resistensya para makabuo ng lift. Kung wala ang hangin na lumalaban, hindi makakalipad ang eroplano. Ang iyong mga kaaway ay ang iyong hangin. Sa tuwing sinasabi nilang hindi mo magagawa, binibigyan kanila ng gasolina para sabihin, panoorin ninyo. Sa tuwing ibinubukod kanila, binibigyan kanila ng kalaya ang kailangan mo para magtrabaho. Sa tuwing nagtataksil sila sa iyo, tinuturuan kanila ng karunungan. Inalis ni Machiavelli ang kanyang diplomatikong katayuan. Kung hindi sana nangyari yon, nananatili sana siyang isang ordinaryong opisyal sa Florence, nalimutan ang kasaysayan. Dahil winasak nila ang kanyang karera, pinilit nila siyang maging pilosopo. Ginawa nila ang kanilang sariling pinakamasamang bangungot, isang lalaki na ang mga ideya ay maglalantad ng kanilang mga laro sa susunod na 500 taon. Kapag tinitingnan mo ang iyong mga kaaway sa pamamagitan ng lenteng ito, titidil kang maging biktima. Magsisimula kang maging mandaragit. Tinitingnan mo sila at iniisip, salamat, ginagawa ninyo akong mapanganib. Ito ang ultimate power move. Kapag matingnan mo ang taong nagtatangkang sirain ka at maramdaman ang tunay na pasasalamat para sa aralin na itinuruturo nila sa iyo, magiging hindi ka na nila kayang sirain. Hindi nila kayang sirain ka dahil isinasalin mo ang sakit sa kapangyarihan. Ikaw ay isang alkimista. Naghahagis sila ng tingga sa iyo at ginagawa mo itong ginto. Sa kalaunan, magbabago ang alon. Palagi itong nangyayari. Kapag nakaligtas ka sa taglamig, kapag naitayo mo ang negosyo,
Kapag naabot mo ang tamang antas ng kalusugon, kapag napatunayan mo ang konsepto, biglang ang mga taong dati ay laban sa iyo ay magsisimulang bumalik. Palagi akong naniniwala na magagawa mo ito. Nag-aalala lang kami para sa iyo. Oy, pwede mo ba akong tulungan sa... Susubukan nilang baguhin ang kasaysayan. Magkukunyari silang nasa iyong panig sila sa lahat ng oras. Ito ang huling pagsubok. Huwag maloko rito. Binabalaan tayo ni Machiavelli. Ang mga tao ay napakalinaw at napakahanda na sumunod sa mga kasalukuyang pangangailangan na ang sinumang mandaraya ay palaging makakahanap ng mga payag na malinlang. Huwag maging isa sa mga nalinlang. Maaari mong patawarin sila. Oo, ang pagdadala ng galit ay pag-inom ng lason. Ngunit hindi mo dapat malimutan. Nagtatag ng isang bagong batas, isang pamantayan ng pag-access. Ang mga nandoon nang ikaw ay nasa ibaba ay makakakuha ng upuan sa mesa. Ang mga nagtataglay ng pala at nagtatangkang ibaon ka, maari silang tumayo sa labas. Hindi ka malupit. Ikaw ay isang tagapangalaga ng iyong sariling katotohanan. Natutunan mo na ang pag-access sa iyong enerhiya ay isang pribilehiyo. Natutunan mo na ang katapatan ay bihira. Natutunan mo na karamihan sa mga tao ay mga palakaibigan lamang kapag maliwanag. Nagmamahal lang sila sa araw. Ikaw na ang bagyo ngayon. Panatilihing maliit ang iyong bilog. Panatilihing lihim ang iyong konseho. At huwag kailanman humingi ng tawag para sa mga hangganan na itinayo mo habang ikaw ay nakakaligtas. Kaya ito ang katotohanan tungkol sa pagtagumpay kapag laban sa iyo. Hindi ito isang trahedya. Ito ay isang initiation. Tinatanong ka ng buhay. Naniniwala ka ba sa iyong sarili ng sapat para tumayo ng mag-isa? Karamihan sa mga tao ay sasagot ng hindi. Magtatiklop sila. Maghingi sila ng tawad, babalik sila sa kawan at mamamatay bilang mga kopya. Ngunit ikaw, sasagot ka ng oo. Gagamitin mo ang katahimikan. Gagamitin mo ang kadiliman. Pag-aaralan mo ang laro habang sila ay natutulog. Magtatayo ka ng isang kuta na napakataas na hindi maaabot ng kanilang mga palaso. At isang araw, titingnan mo pababa mula sa kuta na iyon. Makikita mo ang mga taong nag-alinlangan sa iyo, nang uyam sa iyo, nagkanulo sa iyo. At magmumukhang napakaliit nila. Hindi ka magagalit. Hindi mo mararamdaman ang pangangailangan para sa paghihiganti. Mararamdaman mo lang ang kaibahan. Ikaw ang outlier. Sila ang karamihan. At yon ang tanging tagumpay na mahalaga. Kung binuksan nito ang iyong mga mata, unawain na ito lamang ang maaari kong ipakita ng publiko. Merong mga video na hindi ko maaaring i-upload para sa lahat. Merong mga aspeto ng dark psychology na hindi ko maaaring talakayin ng publiko sa YouTube nang hindi nasi-censor o dine-demonetize. Pinipigilan ng algorithm ang pinakamakapangyarihang impormasyon. Ang mga yon ay nasa likod ng join button. Kung nandito ka pa rin, hindi ka katulad ng iba. Mag-subscribe kung hindi ka pa. Ngunit kung gusto mo ang nakatago, i-click ang join button at pumasok sa architect level. Mag-unlock ka ng mga eksklusibo, hindi nakasensor na mga video na sumisid sa pinakamalalim na bahagi ng kaluluwa ng tao. Karamihan ay hindi. Yon ang punto.